Okay, magandang umaga. DeWalt welding machine. Ayan, saksak natin. Okay, nakauna yan. Walang display. Pero may ilaw siya dito mga bro. May ilaw. Okay, buksan natin mga bro. Okay mga bro, voltage checking tayo. Ito yung walang label. May power na yan mga bro. Ayan o. Ka-live yan, nakasaksak. Ayan o, kaya ilaw yan mga bro. Ito, wala pa rin display. Ngayon, nag-test na tayo dito sa main filter capacitor. Ayan yung tester natin o, naka-rin sa 1000 volts. Again, tingnan natin sa main filter capacitor. 249. Yan, 248. At yan, nagtitest na tayo dito. Punta tayo dito sa IC na 200. Ano na to, 49 din. Tingnan natin itong mga paa, kung may mga kuryente din na dumadaloy ba. Ito 0 to mga bro. Ito 0. Okay. Yun mga bro, pag titest, dito naman tayo sa kabila. Pag lampas dito mga bro, kabila na ito. Kasi chopper coil ito eh. Yeah. Wala siyang kuryente. Wala tayong ma-reading na sa supply mga bro. Ayan o, wala tayong ma-reading. Either may tama itong IC na to, o may open na resistor o something ano. Ayan, dito natin, try natin dito. Okay, mga bro, nandito na. Pakita natin. Ayan. Yung iba kasi ginagamit dito sa welding machine ay 4 wires. Ngayon, ginawa natin 5 wires. Wala na tayong sineselect na mga 24 volts o ano. Basta yun ang ginawa natin mga bro. 5 wires ito. Ang naging sikreto lang nito mga bro, yung pag-tap ng photocoupler saka yung paa ng photocoupler. Pag hindi ninyo kabisado yung 817 na photocoupler, yung magagalaw kasi doon 1, 2, 3 at 4. Okay,
Ayan, yung pin ng photocoupler, apat ang paa ng photocoupler kasi. Yung 1 saka 2, siyempre din yun sa kabila. Yung 3 at 4, yung 4, yung paa ng pang-apat, ground yun. Ay may IC kasi siya, yung inalsa natin ito PMW kung tawagin nila, ay nakadirekta dito sa IC. Kailangan yung isang paa na number 4 na photocoupler, iso-short mo din yun sa ground. Then yung isa, yung white, ano siya, itatap mo naman dun sa number 3. Okay? Para malinaw. At din naghihingi ng ano to, 5 volts itong yung ano na yan, yung ano na yan, red na yan, naghihingi yan ng 5. Mag-series ka lang ito ng 1 meg na resistor. Yan. Bibigyan ka na niya ng mga 10 volts na positive 10 volts para mag-switching naman itong 5 wires na yan. Kaya nabuo yung ating system. Okay? Ano, i-on natin mga bro. Saksak na natin, nakasaksak na. Ayan o. I-on natin mga bro. Ayan. Tingnan natin kung magdi-display. Okay. Okay mga bro, yan. Umiscore na. Okay. Medyo naglulus lang itong saksakan. Medyo may gagawin pa ako. Okay. I-compact natin maya maya lang. Ato. Nag-power na siya mga bro. 5 wires. Problema nga pala nito ay no power siya. Tinaikot yung pan. Pero yung switching niya sa likod na pula, wala display. Ito yung almost na napalitan natin. Itong regulator. Yan, pinalitan din natin ng capacitor. Tapos ito yung inalis natin na PMW yata ang tawag nun, saka 817. At ito, alanganin na rin, na tunaw na. Okay, testing na tayo mga bro. Ayun, nag-power na siya mga bro. Nag-iikot na din yung pan. Ayan, nag-iikot na. Okay. Testing mode na tayo. Lagay agad natin sa mga 100 mga bro. 100. Ayan, ibig sabihin. Tapos may welding rod na tayo dito. Okay. Testing na natin. Okay. walang spark mga bro. Ayan. Okay. Bultayihan natin itong supply. Kasi dapat may supply yan. Mga 100 something kayo. Range natin 250. Ngayon natin kung may supply. Ayun mga bro. Wala. Ayan, okay, ganito ang problema. Kinausap natin yung nagpapagawa kanina kasi sabi ko papapawirin natin yan. Ngayon nag-power na siya. Nilagyan natin itong power supply para gumana. Ngayon malamang ang problema nito IGBT. Hindi ko na pinalitan ng IGBT IC para malaman din niya na ako nagagastos na kanina pa. O di ba? Ng pyesa, kuryente, lead, tingga, abala. Siya nandun lang sa kanila. Iniintay kung okay na o hindi. Ngayon, para matugunan naman yung part niya, ay siyang bibili ng IGBT. Yan, ng IC. Okay? Sana ay maunawaan na bilang isang technician, sana hindi lahat sa amin kasi tayo nagsasuffer. Katulad nga nitong ginawa natin,
Okay, ginawa natin ito. Tagal na ito, naipost ko na rin yata ito sa social media, sa Facebook. Ayan. Gumagana na ito mga bro. Nilagyan na natin ng pyesa. Nilagyan na natin ng pyesa yan mga bro. Okay. Nilagyan na natin siya ng pyesa. Ayan. Okay. Ayan, gumagana na yan mga bro. Pero hindi naman kinuha nung may-ari. Okay? Wala tayong pera, naabala yung pyesa nandyan sa loob. Okay? Yun ang problema. Dapat yung may-ari may porsigido din na kunin yung unit nila para maayos. Katulad yan, almost 3 months na yata ito dito, yan, naka-stock dyan. Sayang yung mga pyesa na nilagay ko, saka yung abala na nilaang ko. Okay? Muna po, sana po ay maunawaan ang inyong ang side ng inyong lingkod, at syempre yung mga nagpapagawa dapat mag-effort din. Okay? Yun po muna. Maraming salamat. Ano na, negatibo muna tayo ngayon. Ano tayo muna? Talagang gayaan talaga ang buhay. Okay? Maraming salamat po, at God bless po sa inyong lahat.